Ngayon, meron tayong paksa, no? Fan or follower. Babalik rin ko ngayon yan. No? Ang tatanungin ko sa inyo, kaninong fan ba kayo? Sino ba yung sinusundan? Kasi, lalo sa ating panahon ngayon, di ba? Pag meron kang fan ka ni ganito, meron din siyang Twitter account. Tapos sabihin niya, you can follow me no, in my Twitter account. Alam na alam ito ng mga kabataan, di ba? So pag fan ka nito, pwede mo siyang sundan no, sa Twitter. At depende sa sinusundan ninyo, yung paghayag ng kanyang buhay, kung ano-ano mga litratong pinapalabas niyan, o kung nasa na siya, di ba? So nasusundan mo, you're following that person. Kaya nga, whose fan, whose follower are you? Mahalaga po yun eh. Isa lang halimbawa, ako, hindi ko lang kayang i-manipulate yung computer dahil wala yung aking bunso. No, siya yung gumagawa sa akin ng PowerPoint. So, nagsumubok lang ako pero hindi ko na kayang katulad ng ginagawa niya. Kaya hindi ko maipasok yung mga gusto ko sanang ipakita sa inyo mga litrato na fan ako. No? At palagay ko siguro marami sa atin ngayon dito. Sinong fan dito ni Manny Pacquiao? Magtapat lang kayo. Yan. Bako, konti lang. Yan, kuya. Talagang who's fan of Manny Pacquiao? Ngayon, kung hindi nyo pa alam, matutuloy na yung laban. No? Matutuloy na yung laban. No? This coming May 2. No? Kaya kung meron kayong mga kaibigan na talagang nagbabayad para merong cable, lapit-lapitan nyo na. No? At pinag-uusapan na ba rito kung ipopostpone natin yung ating worship service? Para magbigay daan sa kanyang laban. Alam mo, matataho tayong ganyan, pero alam nyo sa Estados Unidos, pagdating ng Super Bowl, maraming mga iglesia ang talagang nagre-reschedule ng kanilang worship service. Nakakalungkot naman. No? At palagay ko yun ang hindi naman tamang fan. No? Pero, natanong niyo ba sa inyong sarili, bakit fan kayo ni Manny Pacquiao? No? At siguro magkakasundo naman tayo dahil Pilipino tayo, di ba? Napakasarap na damdamin yan. At sabi nga, pag may laban si Pacquiao, dito sa Pilipinas, tumitigil ang lahat. Pati yung mga sasakyan. No? Minsan wala kang masakyan kasi wala na tumatakbo. Makikita mo sa mga terminal, nandun lahat yung mga jeep or tricycle at meron silang TV at doon na sila nanonood. Ano? At ang sabi nga nila, pati nga mga krimen, wala, nawawala. So mga panahon ng laban niya, parang, ewan ko kung alam ninyo, no? Bakit kayo fan ni Manny Pacquiao? Ako, alam ko, no? At maganda sundan ko siya. At ang isa pa, siguro, baka magulat kayo, fan din ako ni Pope Francis, no? Fan ako ni Pope Francis. In the same way na fan ako ni Nelson Mandela, yung leader ng South Africa na kamamatay lang. In fact, meron akong file, no? Sa computer ko, kasi mas madali yung ganun, no? Kayang-kaya ko pa yun. Pope Francis and Nelson Mandela. So yung mga articles, mga history nila, mga kwento nila, na ilalagay ko rin para masundan. Pero bakit ako fan ni Nelson Mandela? Bakit ako fan ni Pope Francis? Magandang tanungin po yun dahil mas lalo nyo po maunawaan kung ano ang discipleship. Kung yun ang ating tignan. Dahil sa totoo lang, discipleship is following Jesus Christ. Tama? Di ba? Ikaw ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Pero natanong na ba natin sa ating sarili kung bakit? Why? Bakit ka sumusunod? O pangalawa, ito, mas radikal. Sumusunod saan? Saan? Kasi sumusunod ka eh. Paano na? Saan? No? Have we really asked those questions? In the same way, kaya nga magandang pag-usapan natin itong fan or follower kasi mas lalong nating maliliwanagan yung mga bagay-bagay na ganito.
At alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, yung mga sagot doon sa mga tanong na yung why and where, maliwanag na maliwanag. No? At kung matutuklasan natin yung mga sagot neto nung panahon ng ating Panginoong Hesus, mas makakatulong kung tayo na mismo ang sasagot ng iyon. Kaya pag sinabi mong ako'y tagasunod ni Kristo, tatanungin na makakasagot kita, bakit? Why? Saan? At sana maging maliwanag din yung ating mga sagot sa mga bagay na yun. Kaya nga, maganda tunghayan natin itong mga talatang ito. At ang isang bagay siguro na dapat matutunan natin, lalo na sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ay hindi ko malaman kung paano isa sa Tagalog, yung the sense of the narrative. Yung diwa ng kwento. No? Ang Biblia ay kwento ng pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. At yan yung malaking kwento. At yung mga nakapaloob na binabasa natin, no, ay bahagi ng kwento na yun. At dapat maunawaan niyo po yun. Dahil kung hindi niyo maunawaan yan, ay talagang ang matindi, no? Tinanggap mo nga ang Panginoon, pero ibang kwento ang pinamumuhay mo. No? Kaya nga yung tanong na where, mahalaga. At why? Kasi baka ibang kwento yung pinamumuhay mo. Hindi yung kwento ng pagliligtas ng Diyos sa buong sanlibutan. So kung titignan mo yun na sense of the narrative, of sense of the story, ay talagang itong ating binabasa, bagamat maiksing talata ito, bahagi ito ng kwento. Di ba? Ito ay bahagi ng kwento ni Mateo kung ano ang mabuting balita. Tama? Pero kung tutunghayan ninyo, ito ay bahagi ng tinatawag nating Sermon on the Mount. Isang yugto sa kwento ni Mateo tungkol sa Panginoong Hesus na buo din. No? Kasi kung titignan mo yung kwento, meron siyang mga marka no? Parang, dito nagsimula, dito nagtatapos. Di ba? O isang halimbawa, para, libre ito, no? Para ma-appreciate nyo ang Word of God ng mas mabuti. Isang halimbawa, itong sermon, tinatawag nating Sermon on the Mount. Nagsimula po talaga yan, no? Yung may marker, doon pa lang sa chapter 4. Kasi alam nyo, yung mga chapter and verses na yan, wala po yan talaga sa Biblia. No? Attempt lang yan to put a system sa binabasa mo. Pero pag sinabi mong katamatyon or according to Matthew, isang buo lang yan. No? At etong paglalagay ng mga chapters and verses, this is just very recent. No? Lumabas lang yan ng mga Middle Ages. No? Kaya nga, kung babasahin nyo ito, tignan nyo yung verse 25. No? And great crowds followed him from Galilee and the Decapolis and from Jerusalem, Judea, and from beyond. And then seeing the crowds, he went up the mountain. When he sat down, his disciples came to him and opened his mouth and taught them, saying. Tapos tingnan niyo yung chapter 7, sa dulo. Verse 28, chapter 7. And when Jesus finished these sayings, the crowd were astonished at his teaching, for he was teaching them as one who had authority and not as the scribes. So, yung keywords, crowds, and he began to teach them, at dito natapos yung kanyang pagsasalita. So, ang intention ni Mateo, bagamat palagay ko, historically, ito ay collection ng mga pagsasalita, pagkukwento at pagtuturo ng ating Panginoon Jesus, ginawa niyang isang buo. Ibig sabihin, meron siyang tema. Diba? Ginawa niya itong isang buong kwento. Kaya pag binabasa niya itong dulo, chapter 7, maganda yung mga cross-references. Kita niyo, yan yung kahalagaan ng cross-referencing sa Biblia. Bakit? Kasi isang kwento yan No? So kung may cross-references ka, meron kang cross-references sa Sermon on the Mount, meron kang cross-references mismo sa kabuuan ng Ebanghelyo ni Mateo, meron kang cross-references sa kabuuan ng
bagong tipan, at least kung mailalagay nyo sila sa mga historical account. Pero higit sa lahat, meron siyang cross-references sa kabuuan ng Biblia. No? Kasi yun ang mahalaga. Ang tawag nila dyan, mga allusions. No? Kunyari, isang halimbawa, Gospel of John. In the beginning was the Word. Oh. Kung nagbabasa ka ng kabuuan ng Biblia, di ba? Saan nyo masusumpungan yung in the beginning? Ha? Alam nyo? Sa Genesis. Di ba? So alam nyo kagad dyan, merong allusions yan. At katunayan nga, yung Gospel of John, talagang nilikaya ni John na parang katapat nung 6 or 7 days of creation. No? Kaya ang pagdating niya sa dulo, the first day of the week, sabing ganyan ni John. So, alam mo na, sinadya niya talaga na parang 7 days creation. Ayan, isang tema yan na maganda nyo sundan habang binabasa nyo si John at going back nung time ng creation. And in fact, just to give you a clue, ito yung new creation. Ito yung Genesis, ito yung creation, at yung new creation ngayon na ginagawa ng Panginoon sa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus na kanyang bugtong na anak. Sa punto ko lamang, pagbabasahin natin ang Biblia, ma-appreciate natin yung kwento. No? At palagay ko, marami din naman sa inyo mga fan dito ng Korean telenovela. Tapat na lang kayo. Kasi yung misis ko talagang mahilig dyan. At may mga panahon na talagang na-appreciate ko rin yung mga Korean telenovela. At palagay ko, kung tutunghayan mo, bakit ka fan ng mga Korean telenovela? Mamaya pag-usapan natin yan. Natanong niyo na ba yun? Bakit kayo fan ng mga Korean telenovela? No? Kasi makikita niyo doon na meron kayong mga pagpapahalaga na ginagawa. So, doon pa lamang makikita natin, no? At pagtutunghayan niyo po yan, na buo ito ngayon. Kaya maganda mamaya, kaya sabi ko bukasin yung Biblia kasi may mga cross-references tayo na gagawin para lalo nyo ma-appreciate. So, eto na ngayon yung dulo ng tinatawag nating Sermon on the Mount. Di ba? Nagturo ating Panginoong Hesus at sabi pa nga niya sa chapter 5 verse 20, kung ang inyong quote-unquote righteousness ay hindi hihigit sa mga righteousness ng Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Doon pa lamang uli, andun uli yung pagpasok sa kaharian ng Diyos, katulad na banggit dito sa chapter 7. So, meron kang tinatawag na allusion. Di ba? So dito, nagtapos ngayon ang Panginoon, maliwanag na katuruan, eto na ngayon yung kanyang pagtatapos. At ang unang-unang sinasabi po niya, ay tungkol sa mga bagay na ating pinapahalagahan, yung ating mga minimithi. Basahin po natin muli ang chapter 7, starting from verse 13 to 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. So ito ngayon yung first reference tungkol sa life, no? Zoe. Yung kataganan yan, Zoe, dapat bantayan nyo yan. Kasi sa Grego, dalawang salita ang ginagamit po nila dyan. Pwedeng Zoe or yung tinatawag nating bios. No? Bios, ito yung ating human life, no? Life as it is now, physical life. Yung Zoe, ito yung buhay sa paghahari na ng Diyos. Yung tinatawag nating eternal life. No? Yun yung word na Zoe. At ang sabi rito, yun daw daan tungo sa kapahamakan ay malawak at ang pintuan or yung gate ay malapad. Pero yun daw daan tungo sa buhay na walang hanggan ay, tawag yan, makipot. No? At napakaliit ng papasukan. Alam niyo yung tema na yan, madaling yung sundan niya, kunyari sa mga gospel, dahil anong sabi ng Panginoon? Paano niya kinumpare yung pagpasok sa
kaharian ng Diyos o sa buhay na walang hanggan. Sabi nga niya para kang pumapasok sa butas ng karayom. No? Yun yung ginamit ng term ng Panginoon. Kaya, swak na swak itong sinasabi dito. Ngayon, mahirap sa atin ito. Dapat natin liwanagin, lalo na sa ating panahon, lalo na sa mga kabataan. Una, no? Huwag kayong paluloko. Dahil sa totoo lang, dalawa lang ang choice ninyo. Dalawa lang. I'm telling this especially to the youth. There are only two choices. It's either you are for life or you are for destruction. Ngayon, ito ngayon yung sinasabi rito. Yan daw for destruction, malawak yung daan. So, pag malawak yung daan, marami kang choices. Usually, ganun. No? Yung malawak, syempre marami kang choices. At kung malapad yung gate o yung pintuan, marami kang bagahe na pwedeng dalhin at ipasok. Tama? Kasi malawak din yung gate So, marami kang mga bagahe. Kung ano-ano pa yung mga backpack mo, kung sabihin mo, ikaw ay hiker or what, kayang-kaya mo ipasok, malawak yung gate Tama? Malawak din yung kalsada. At I realize, yun yung deception, especially ng mundo ngayon. Na parang ang dami-daming choices. Di ba? Para bang ang choice mo, maniwala ako rito o hindi. No? At pag pinili ko ito, marami pa. And nakakalungkot kasi we are not aware of that. No? And doon ako natatakot kasi marami ngayon mga churches or iglesia na nasa mall. No? Kasi doon sa mall, marami kang mga choices. Paglabas mo pa lamang, marami ka ng choices kung anong kakainan mo. No? Marami ka ng choices kung anong bibilhin mo. In fact, meron doon mga churches sa US na may tinatawag silang Christian mall. No? Doon ka makakabili ng mga t-shirt na Christian. Doon ka makakabili ng mga gamit ng quote-unquote, may mga marka ng cross. So, what is that? Sumakay ka rin doon sa kalakaran ng mundo kung tutusin. No? Meron nga akong kakwentuhan. No? Ito ay isang very strong Christian at tuwan-tuwa siya, nagkukwento siya kasi pag meron daw Black Friday sale, no? Lalo na meron siyang inabagang. Alam niyo yung Black Friday sale? Di ba? Yan yung Friday pagkatapos ng Thanksgiving. Madaling araw pa lang daw, nakapila na sila doon sa grocery o sa department store. No? At marami diyang talagang nagsusuntukan pa para sa pag-aagawan ng mga... Ito nagkukwento sa akin, Kristiyano, Pero tuntua siya, kwento niya. Sabi ko, di ba ang lamig doon? Talaga namang balot na balot kami nakaantay doon sa labas. No? Those things would alarm us. No? Kasi sabi rito, dalawa lang talaga ang choice. At dun sa choice towards discretion, ang deception dyan yung maraming kala mo, marami kang choices. Na yung pagpili mo sa Panginoong Hesus, parang it's only one of the choices. At lalo na ngayon sa mga kabataan, ayaw nilang pumili kasi pag pumili sila, committed sila rito, marami pang gusto silang kunin at bilhin. Alam niyo, naalala ko tuloy yung isang missionary, kinukwento sa amin. Galing siya sa mission, yung kanyang mission parang tribal. No, sila mag-asawa. At umuwi sila sa Estados Unidos, nag-breakdown siya, nervous breakdown. Alam niyo kung ano nag-trigger? No? Doon sa kabundukan, wala silang toothpaste at kung may toothpaste man, parang bonus na yun, naggagawa sila ng sarili nilang toothpaste. Nung bibili siya daw ng toothpaste at doon sa harap ng grocery, ang daming choices. Iba't ibang klaseng toothpaste. Mayroon pang puti ng ngipin, mayroon kasamang mouthwash, may 3-in-1 o ano pa ba. Nag-breakdown yung asawa ng missionary. Presented with those many choices. We take those things for granted. Pero ang sabi nga sa Romans 12:2, no? Remember that? Ang sabi sa Romans 12:2, sabi ni Paul, yung Grego dyan, ang sinasabi ng Grego, stop
being conformed to the patterns of this world. Ibig sabihin, pag nasa usual mode ka lang, you're already conforming to the patterns of this world. Kaya ang sabi ni Paul, stop. Stop being conformed. The point here is there is no neutral ground. No? Pag hindi ka pumili, dito sa dalawang choice na ito, you have already chosen. No? Take note of that. Akala nyo hindi kayo pumili? Sabihin nyo, you're already chosen. Kasi whether you acknowledge it or not, whether you are aware of it or not, you're living according to the patterns of this world. But are you aware of that? At ang sabi ni Paul, do not be conformed or stop being conformed to the patterns of this world. So, two choices lang yan. No? And there's no middle way. Kasi yung wisdom ngayon, lalo na babasahin yung mga Greek philosopher o kaya kay Confucius. No? Pag meron ganyang choices, yung pinakamaganda is the middle way. No? There's no such thing as a middle way. You're either you have chosen life or you're on your way to destruction. The session of this world is, no, there are so many choices. At palagay ko, kung yun na inyong paniniwala, you're already on your way to destruction. I'm not mincing word kasi ito yung sinasabi dito eh. Para bang, napakakwa naman yan, napaka black and white naman yan, pastor. Yun sinasabi eh. Wala namang ibang choice. Sinabi yan eh. Matapos itinuro ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount, ayan na, nilatag niya na, dalawa lang. Pipiliin mo. Alam nyo, maganda kasi nito, kasi yung references tungkol sa wide road, wide gate, yan yung imperial Rome eh. No? Alam nyo? Yan yung parang tinatawag yan ang ideolohiya nung kapanahunan na yun. Kasi ang imperial Rome, sila yung gumagawa ng mga malalawak na kalsada at malalaking mga gate. So kung tutusin, no, it's either swak ka dun or hindi. And the very language in Scripture, yan din yung mga ginagamit ng Roman Empire. No? Kaya nga, mga kapatid, which way? Itong sinasabi ng Panginoon, the road that leads to life is narrow, and the gate is narrow. And then ito pa, dun daw sa wide gate or wide road, syempre, kaya ng maraming tao, no? Madali. No? Dun sa narrow gate, palagay ko, isa-isa lang ang pasok niyan. No? In the same way, dun ngayon mahalaga na when you respond to God's choice for you, ikaw yun. No? At sa'yo nakasalala yung choice na yun, no? Yung pag-respond sa ating Panginoon. Kaya nga, unang tanong, whose fan are we? No, kasi, quote-unquote, yung pagiging fan mo, no, would reveal to you the things that you value, the thing that you aspire for. Balikan natin si Manny Pacquiao. No? Tayo mga Pilipino, gusto natin siya. Pero beyond that, alam niyo kung bakit ako fan ni Manny Pacquiao? Although hindi niya alam, no? Siyempre, nakasabay ko siya sa aeroplano eh. Nagbabiyahe pa ako ng General Santos. Nakasabay ko yan. Alam niyo, wala siyang ka-ere-ere. Talaga. Sa totoo lang, wala siyang ka-ere-ere na tao. Totoong-totoo siya. Champion na siya nun, ha? Champion na siya. Bakit ko ito na-realize? Kasi kasabay niya, nagbabiyahe, yung kanyang kapatid na mas nauna sa kanya na boxer din, si Bobby Pacquiao. No? Lumalaban din yun. I cannot help but compare. Kasi yung Bobby Pacquiao, anyabang. Talaga namang
Sabi ko, sino bang champion dito sa dalawang ito? No? Ang layo talaga. So ito, walang kaere-ere. No? At doon sa mga nakakalapit sa kanya, yun ang sasabihin. Eh, mismo nakalaban niya. Sino ba yung Morales? Sabi ni Morales, no? He's the most humble boxer that I've ever met. Kaya yung value ng humility. No? Para sa akin, yun, I don't know with you. Pero sa akin, maliwanag kung bakit ko siya fan. And those are the things that I value. So, isang halimbawa, Korean telenovela. Tanong niyo na ba yun sa inyong sarili? Alam niyo, yung mga napanood ko, hindi naman marami, pero natutuwa ako. Kasi parang sabi ko sa misis ko, meron pa bang ganyang mga mundo? Kasi grabe yung kanilang pagpapahalaga sa pamilya, grabe yung kanilang pagpapahalaga sa love, grabe yung kanilang pagpapahalaga sa loyalty, grabe yung kanilang pagpapahalaga sa friendship. Wow! No? Makikita ka nga rin, nagkakagustuhan na. Mga adult na sila. Eh, hindi pa rin sila nagtatalik hanggang hindi kasal. Saan ka makakita ng ganong klaseng values, no? Lalo na sa ating panahon. So I don't know with you. Pero for that alone, we need to be fans. Just to appreciate it. Ang problema ko lang sa mga Korean telenovela, ang haba! No? Hindi ko kaya. No? Wala akong pasyensya. Para bang sabi ko nga sa kanya, sabi ko sa misis ko, anong klase yan? Kabisado ko na yung Korean telenovela kasi bawat eksena, pipigain. No? parang yung attention span mo, talagang na-challenge ka ng gusto. No? Kasi haba Pero once pagtyagaan mo yun, na ma-appreciate mo. So I hope yung mga fan dito ng telenovela start looking at it that way. Dahil those things are very important to value about love, about family, no? About loyalty, about friendship. Wow! No? Parang wala na ata sa ating panahon yun. Ano? Mga panahon lang ng mga magulang namin. No? Looking at back ng mga pamilya natin, di ba? Yung pagpapahalaga nila, ating mga magulang. So, yun yung mga bagay na yun. No? And we can talk so much, pero whose fan are you? Kasi sa tingin ko, pag inyong tutunghayan yan, no? Matutunghayan nyo ano yung mga bagay na talagang pinapahalagaan ninyo. No? Yung mga bagay na minimitin ninyo. Dahil ang paalala sa atin ng Panginoon, matapos niyang ituro ito, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And there are only two choices. No neutral grounds. No middle grounds. It's either you choose for life or you're on your way to destruction. Pangalawa, ngayon na po natin yung talatang 15 hanggang 20. Beware of false prophets. Who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruit. Take note of verse 20 and verse 16. Again, pag yan ay narrative, meron siyang mga saklong, no? Saknong. Tingnan niyo yung verse 16. You will recognize them by their fruits. Pagdating sa verse 20, thus, you will recognize them by their fruit. No? Kaya alam mo kagad kung anong emphasis na ito. No? At ito ay, kaya sinabi ko nga dyan, false prophets will come to you in sheep clothing. You will recognize them by their fruit. Nilagyan ko siyang future tense kasi sa totoo lang, sa kwento ng Mateo, no,
Yung mga pagpapaliwanag tungkol dyan ay makikita natin sa Matthew chapter 12. No? At yung kwento tungkol sa, pareho lang yan na parang hindi mo makikilala, mababasa nyo rin yan sa parable of the tares and wheat. Di ba? Alam niyo yung parable of the tares and wheat? Sa Matthew 13, meron daw nagtanim, di ba? Ng trigo, tapos nung gabing natulog, merong nagtanim din ng weed, no? Kinabukasan, sabay tumutubo. Hindi, bunutin ba natin yan? Hindi, kasi baka pag bunutin mo yan, makukuha rin yung trigo. Antayin na lang natin sa harvest. No? Yun. Tapos pagdating sa harvest, sabi ng Panginoon, yung mga lowless element, tatanggalin yan. No? Yun yung word again, no? Lowlessness, mababasa din natin yan dito sa chapter 7. What's the point? Dito, maliwanag na talagang darating yung mga ganong panahon. May mga false prophets ka. And they are dangerous. And they are deceptive. No? They are like wolves in sheep clothing. Pero sabi rito, tinuturo sa atin ng Panginoon how to discern them. And how do you discern them? By their fruits. Again, palagi ko, kasama rin ito ng verse ng point number 1 natin kasi yung pagtingin mo, yung pagtatansya mo sa mga bagay, nagpapakita rin yung mga pagpapahalaga mo. Di ba? At yung mga mithiin mo. So una, ano ba yung mga prutas? Simple. No? It's Christ-likeness. Yun ang dapat nating hanapin kung sino man yung teacher na ating pinapakinggan. No? Ano ba ang bunga? And parallel sa New Testament, makikita niyo yan sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Ano yan? The fruits of the Holy Spirit. At maganda kung hindi man ninyo masusundan, basahin ko na lang sa inyo kasi ito yung fruit of the Holy Spirit. No? Remember na one singular lang siya, hindi fruits, kundi fruit. Singular, pero many-faceted. No? Sabi dito sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, ano daw yung fruit of the Holy Spirit? Ito sinasabi. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ulitin ko po. Kasi, ang sinasabi dito sa talata, you can recognize them by their fruit. At tinuro na sa atin ng Panginoon, no? Starting from chapter 5 ng Mateo, paano mo isa-summarize yan? Christ-likeness. And Christ-likeness is best summarized by the fruit of the Holy Spirit. So ano-ano po yan? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pinapahalagan niyo ba yung mga bagay na ito? Kaya nga maganda sabihin fruit, no? Isa lang yan. So hindi yan, dito na lang ako magmamaster sa isa, no? At wala na yung iba, hindi. Winner take all yan. Dapat, no? Yung mga bagay na yan, nahuhubog sa ating mga puso at buhay. Yan yung fruit. Christ likeness. Alam nyo, ang isang bagay kasi, marami akong nakakasama at nakakahalubilong pastor. At ito, parating pinupunan ng aming presidente. No? Kasi mahalaga yung pagdating sa dulo, lalo sa mga kabataan. Fruit of the Holy Spirit is self-control. No? Ang problema, ganito, no? Pag may mga gathering, maraming mga pastors, marami din mga kasama namin mga staff, parating pinupunan na aming presidente kasi pagkainan na, wala na yung self-control. Una-unahan na yung dun sa
table, lalo na pag buffet. No? If for anything, ako, pinipilit ko magkaroon ng disiplina ng fasting. At least once a week, isang lunchtime, nagpa-fast ako. Just to somehow take control of those self-indulgences. No? To give me a sense na, no? Kasi, napakalaga nun no? Pagkainan, ay talaga namang, dapat i-announce pa, paunahin nyo na yung mga babae, no? Mga matatanda. No? Hindi kasi, una sa mga pila yun. Very revealing, no? Pero, fruit of the Holy Spirit is what? Self-control. Sabi nga ng isang manunulat, lalo na sa mga kabataan daw, talagang ang sarap. Love, joy, peace, patience, no? Pero pagdating doon sa self-control, baksak. Palagi ko hindi lamang sa kabataan. Kahit sa ating mga matatanda. Kasi may mga indulgence tayo At kung tatangin mo rin yung mga whose fan are you, baka binibiglang laya mo lang dyan yung indulgences mo. No? Dahil, ito yung Christ-likeness na fruit na hinahanap sa atin. And then, kung titunghayin niyo po sa Matthew chapter 12, verses 33 to 37, dito talagang, fruit then would be the teachings. No? Basahin po natin yung chapter 12. Sabi dito sa Matthew chapter 12, 33 to 37, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, or referring to the Pharisees, no? And scribes, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart of the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasures brings forth evil. I'll tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless words they speak. So yung mga pagtuturo, by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So maliwanag dito na isang fruit din na dapat tignan natin, yung overall teaching. No? Dapat i-compare mo yan sa kabuuan ng salita ng Diyos. And then lastly, ito mahalaga rin, yung fruit na dapat yung tignan sa mga nagtuturo, ano yung influence nila sa mga tao? Ito ba ay nagpo-produce din ng Christ-likeness? Alam niyo po, ang isang nakakalungkot na puna sa mga evangelicals ay sinasabi nila pinambabambu daw natin yung truth. Kasi kala mo, ikaw lang may hawak ng truth. No? At in a way, hindi ka aware, you're coming judgmental na, pinambabambu mo yung katotohanan. No? Isang halimbawa, talagang very tragic nangyari sa aming office recently. Dahil may background ng mason yung isa naming kasama ron, sa kanyang pamilya, na side. I don't know kung anong stance na yun sa masonry. So meron kaming staff na talagang I don't want to do anything with that. No? Kahit siya utusan. Kahit na yung mga bagay na dapat hawakan lang niya para ipapaprame niya, ayaw niya. No? At nag-resign. No? At ang conviction niya, she's standing on the truth. In the process, judging the other person. So take note. Tares and wheat. Sabi ng Panginoon, it's not your business to judge. You discern. Pero yun na nga no? Akala mo, nasa tama ka, and then you just come across bambusing, yung mga tao. Again, whom we believe and emulate. Sino pinaniniwalaan mo? At mahalaga, test them by their fruits. Christ-likeness, yung overall teaching nila. Pangatlo, anong influence nila sa mga tao?
Yung mga tao ba na nakikinig sa kanila is also growing into Christ-likeness? O nagkakaroon ng arrogance dahil ito yung totoo at ako lang may alam ng katotohanan? No? Or ito yung mga taong talagang marunong umiyak dahil sa mga nangyayari sa ating lipunan. Mahalaga po yun eh. Kasi just recently, ito, sa isa, fan ako ni Pope Francis, sabi ko. At ang isang naging issue, nung tinanong siya ng bata, di ba? Alam niyo yun? Tinanong siya isang bata na galing sa squatter na sabi niya, bakit to pinapabayaan ng Panginoon? Yung mga bata ay nahihirapan. No? Mga bata nasasadlak sa kapahamakan. At umiiyak yung bata, hindi niya na mapigilan kasi siguro yun ang kanyang karanasan. No? And ma-amaze ka lamang po, especially yung mga nasa streets talagang pag malaman lang niyo yung mga kwento ng mga batang ito, talagang maiiyak din kayo eh. And kakatuwa, Pope Francis, ano sabi ni Pope Francis? Wala siyang sagot. Sabi niya, dapat matuto tayong umiyak. And then after that, marami naglabas ng mga article, mga quote-unquote Christians. Sabi niya, ano ba yung sa Pope Francis? Meron na tayong sagot dyan. No? Nakausap ko nga isang kaibigan ko, no? Very close sa akin. Yes, Pastor John, pero meron na tayong sagot dyan, di ba? Kamot na lang ako ng ulo ko eh. No? Pero yun na nga eh. Alam mo yung sinabi ni Pope Francis? You cannot be a good Christian if you don't know how to cry. Wow. And these are the things whom we believe and whom we emulate. No? I'm also sharing to you kung bakit ako fan ni Pope Francis. Kasi if there's anything, talagang nakikita mo, no, yung mga bagay na pinapalagan niya. And lastly, dun sa text na dapat ang focus natin, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, and did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many things, works in your name, many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of righteousness. Lawlessness. Where we follow and who are we with, dapat alamin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. You know, magkarugtong po yan kasi ang hinaharap pa rin ng Panginoon, ito yung mga false teachers, no, and false prophets. But ang reference ngayon dito, tayo muna. No? Sino yung nakakasabay mo? Sino yung nakakasama mo? I think there's a lot of truth na sinasabi, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Take note of that. Kasi pagdating sa ating Panginoong Hesus, ano sabi dito? Ang Panginoong Hesus daw natin is a friend of sinners. No? Wow! Natungayan niyo ba yun? Sa gospel po yun. No? Jesus is a friend of sinners. Wow. No? At yun ang puna sa kanya ng mga Pariseo. At palagi ko pinagmamalaki ng Panginoon. He's a friend of sinners. Maraming bagay na pwede nating tunghayan dito. Pero alam niyo po, parang nakakatakot eh. Di ba? Hindi daw lahat na nagsasabing, Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Wow. No? At dito, ang isang very obvious, hindi talaga po pwede ang Kristiyano sa nguso na hindi Kristiyano sa puso. No? I can still remember that. No? Natutunan ko yan kay
Mr. Luna. No? Alam na alam ni Ate Tess. So yan ang bukang bibig ng kanyang ama. No? Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Yan. No? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. And take note, no? Very orthodox yung Lord, Lord. No? Pero, take hold to that. No? Kasi sabi rito, on that day, tapos pagdating doon sa Matthew 13, sabi doon ni Mateo, on that day, sabi niya, as nagturo din ng Panginoon ng mga parables. So mahalaga na you connect this, and ultimately, when you connect that, makikita nyo na ang talagang tagasunod ng Panginoon ay someone who hears and understands. Kaya mahalaga yung nandito kayo pag Sunday na nakikinig sa salita ng Diyos. At maganda yung panalangin ni Pastor Aris kanina na bigyan tayo ng kagandahang loob ng Diyos para maunawaan din natin yung ating napapakinggan. Kasi there's no other way. Ano yung sabi dun sa parable of the sower? Di ba? Kung handa yung iyong puso sa iyong pakikinig, yung mayabong ang salita ng Diyos. So napakaganda. Kaya gagawin ko uling ititris ko na negative yan. Be careful of what you hear. No? Kasi yun yung mga bagay na itinatanim sa iyo ng Panginoon. Yung ba ay lumalago sa iyong mga puso. Again, napakalaga na dapat mo malaman saan ba patungo yung iyong sinusundan? Sino ba ang iyong mga kasama? Ito bang mga nakakasama mo ay hanggang nguso lang? O matutunghayan mo rin sa kanila yung buhay na nagpapasakop sa ating Panginoon? Kayo ba ay you're running after signs? No? May mga panahon noon na nagkaroon ng parang yung tinatawag nila mga signs daw in the heavens, no? Nagkagulo-gulo noon ng mga Kristiyano. Alam nyo, sabi rito, did we not do mighty works in your name? Did we not prophesy? Tingnan nyo yung term, ha? Did we not? So, again, yung sarili nilang kakayahan din, yung pinagbabatayan ng kanilang claims sa ating Panginoon. Pero ang point dito, hindi yun eh. So, last leaders meeting, napakaganda kasi merong isang leader na nagtanong dun sa ating mga kapatid na nag-exercise ng gifts of prophecies and visions. Sabi niya, ano ba yung signs and wonder na gagawin ng Panginoon para talagang makita natin yung direksyon? At yung pastora na nagsalita, sabi niya, yung sign siguro na mahalaga nating sundan ay yung love. No? Wow, sign, love. Where love is. No? You ought to follow that. Pero yun na nga eh. Kaya nga maganda, yung sinasabi din ni Pastor Aris kanina, na meron tayong mga small groups. Kasi ito yung mga kasama mo sa journey eh. No? Na you can be accountable to and accountable with. At palagay ko, yan yung siguro maganda kung idadagdag natin yan sa KBCF sa ating pagpapahalaga tungkol sa cell group. Tell me who your cell group members are and I'll tell you who you are. No? Kaya ba nating sabihin yun? Kasi ultimately, ano sabi ng Panginoon? I never knew you. Wow. At siguro dito, dun sa ating mga friends, dun sa ating mga maliliit na grupo, ito ba ay nag-create ng utter dependence on God? And here's something that I've learned. I don't know if you'd like to keep it. Para sa akin, yung spiritual maturity, simple lang eh. Spiritual maturity is utter dependence on God. Yung talagang nakadepende ka lang sa Panginoon. Para sa akin yan ang spiritual maturity. Nag-create ba yung ating mga groupings ng ganyan? No merong utter dependence on God? Kasi in the end, kung dependent ka siguro sa Panginoon, hindi masasabi ng Panginoon sa iyo, I never knew you. Di ba? Ito, hindi. Sabi ng Panginoon sa kanila, remember,
Sila yung nagsabing, Lord, Lord. Ha? Sabi ng Panginoon, no, depart from me, I never knew you. Wow. Alam niyo, sa Bible, yun ang isang bagay eh. Not so much that we know God, but do we really appreciate that He knows us? No? Alam niyo, may isang wisdom akong narinig sa mga mahihirap. Yeah. Patay na si Aling Ning, pero hindi ko itong makakalimutan. Kakandak ko ng Bible study dyan sa likod. Mayabang ako nung galing ako sa seminary eh. Bagong-bago pa lang. Sabi ko, Aling Ning, gusto niyo bang makilala ang Panginoon? No, siyempre, gusto mong pakilala sa kanilang Panginoon. Alam mo, sagot sa akin eh, Aling Nini, sabi niya sa akin, Pastor, sa hirap ng buhay namin, Diyos lang ang nakakaalam. Mali. Ano yung mali? Mali yung tanong ko. Mali yung sagot niya. Sabi niya, gusto mo bang makilala ang Panginoon? Sagot niya sa akin, Pastor, sa hirap ng buhay namin, Diyos lang ang nakakaalam. Alam niyo, ang lalim yung katotohanan na yun eh. In a way, I realize, yeah, it's much important to understand what it is that God knows you. Kaya when you talk about utter dependence on God, yan yung spiritual maturity. And we can look forward to the time na the Lord will tell us. Alam nyo, nung time ng ating Panginoon, yung katanungan na, why, where, maliwanag eh. Kasi tinuro ng Panginoon eh. No? Bakit sumusunod ang mga tao sa Kanya? Hindi lamang doon sa mga himalang ginagawa niya, kundi doon sa Kanyang pagtuturo na, the kingdom of God is at hand. Mahaba ang kwento yan sa kasaysayan ng mga Hudyo. Pero yung the kingdom of God, yan yung kanilang pagnanasa na talagang isa sa tama lahat ng Diyos. Eh. Yung kanilang kalagayan. No? At muli silang iaangat ng Panginoon. No? Bahagi ng kanyang plano sa kanila. Kaya nga, yung righteousness is actually God's faithfulness. Yun ang ibig sabihin niya. No? Righteousness is God's faithfulness. But what God is faithful to His covenant, natutupad naman yung kanyang plano na isa tama ang lahat. No? Kaya why? Sumusunod yung mga tao sa Panginoong Jesus dahil He brings the word of life. He's ushering the kingdom of God. Where? Eh, maliwanag. Sumusunod sila sa Panginoong Jesus kasi buhay ang Panginoong Jesus. Eh. Hindi lang nila naintindihan habang sumusunod sila na isinasatama din ng Panginoon yung kanilang mga paniniwala tungkol sa paghahari ng Diyos. No? Dahil yung paghahari ng Diyos, hindi ito yung kapangyarihan na umupuksado sa mga taong lumalaban sa Kanya, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ay yung Kanyang pagmamahal na nagdadala ng pagsasatama sa lahat. Kaya nga, mga kapatid, ultimately, dapat katulad ni Pablo, pagdating sa discipleship, masabi natin, imitate me as I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. Ang KBCF noon, parati nagkakandak ng EE. No? At noong time na yun, talagang dito lang nagkakandak. So, pati yung mga pastors, mga missionaries dito nagtitake sa atin. And there was this famous pastor, no? Now, one of the big church ngayon. No? Pero noon, hindi pa ganun kalaki. At talagang nag-take siya ng EE. At alam niyo naman po, di ba? Nag-raise tayo ng mga contacts. Tapos, how do we raise contacts? By conducting medical team, no, sa mga squatters community, kinukuha natin yung pangalan, mga numbers, no? At the time ng EE, yan yung mga binibisita natin. So one time, kasama niya ako yung leader nung group. I think 2 or 3 groups kami. Usually tatatlo yan, ano?
may kasama kang mga tinatawag nating ano yan? Mga trainees, no? Pero hindi, pag yun yun yung short program, no? Parang, no? OJT, no? Punta na kaming ganyan. Dito kami sa may squatters community, dito sa may EDSA. May malaking squatters community dyan eh. Tapos, gabi yun, ang papasukan mo is Kinita. No? Kinita talaga yan. Malaking tao itong pastor na ito. No? American. Nung papasok na kami, alam nyo, talagang para siyang naninigas. Sabi niya, no. I will never enter that. Is Kinita eh. Very symbolic yun, ano? Kasi sabi rito ng Panginoon, the choice is wide and narrow. And oftentimes, serving and ministering to the poor presents all the hardship. And once you respond to the call of the Lord, it's hard. Let that be a good symbol for all of us. Kasi, alam niyo mga kapatid, in the end, that is what discipleship is. Being able to say, imitate me as I imitate Christ. So, recapping mga kapatid, do you know whose fan are you? Whose follower are you? Look into those things because it will reveal to you the things that you value, the things that you aspire for. And then, look at those. Whom do you believe? And whom do you emulate? Hindi sinasabi ng Panginoon na siya lang, no? But test them by their fruits. Again, magandang key, fruit of the Holy Spirit. And lastly, where we follow and who are we with? Ito bang mga bagay na ito? Nagtuturo sa iyo na pagiging dependent talaga sa Panginoon? Pagiging intimate sa Kanya? Para hindi mo sasabi sa atin ng Panginoon na, I never knew you. Nalangin po tayo. Panginoon, kailangan po ng mga taong talagang fan po ninyo na nakikita ang inyong kagandahan. Nakikita at nararanasan ang inyong compassion. That you are a compassionate God. Thank you so much, Lord, na at one point in my life, you chose to touch me. At sana po, Panginoon, kami po rito ngayon, narito. Tunay po maging fan and follower po ninyo. Handang masabi sa ibang tao, imitate me as I imitate Christ. Oh, Lord, in the process, allow the fruit of the Holy Spirit to grow in our lives. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.